Hi guys, mapagpalang araw sa inyo. Buhay sa Japan, mapayapa, tahimik, subalit minsan sa likod ng mga ngiti at saya may pagsubok para maging matatag ka. Pero bago yan, ako nga pala si Mac, isang simpleng tatay sa isang simpleng pamilya na naninirahan dito sa the land of the rising sun. Kaya kailangan ko po ang suporta nyo sa pag-subscribe at like ng aking mga videos. Tara, nandito tayo sa school ni Ate Akira dahil bring father. Hi guys, samahan niyo po pala kami sa simpleng buhay namin sa Japan. This is Airi, and this is Akira, and this is Mami Lita, and this is me, Makulis Vlog. Let's go! So nandito ngayon tayo sa City Hall guys dahil nga mag-renew na yung mga bata. Kukuha tayo ng certificate of tax at certificate of address. Dito tayo kukuha sa City Hall no. Sabi ni Mami Lita dito daw kami mag-park dahil buntis nga raw siya no. So nahihiya pa kasi ako dahil medyo maliit pa yung tiyan ni Mami Lita. Dito guys hindi naman mahirap kumuha ng mga requirements kapag kailangan dahil hindi naman mahaba yung pila. Kukuha ka lang number at magpipil up ay mabilis lang natin makukuha. Siguro pinakamatagal na yung 2 oras o 1 oras ang mga requirements no. Kapag itong oras pa umaga ay walang gaanong tao, kaya maganda kumuha dito. Pag Lunes ay marami, pag ganitong araw ay Miyerkules, Huwebes yan wala, kukunti lang. Tiyang picture ka dyan oh, dahil nga may mga matsuri ngayon festival yan, may mapapicture silang ganito. Pwede ka magpa-picture dyan oh. Karamihan ng City Hall dito sa Japan ay di mo na need pumila. Kukuha ka lang ng number tapos umupo na at magantay. Syempre need mo din mag-fill up at kung di mo nga alam ang gagawin pwede naman magpaturo sa mga staff. Magdala rin ng ID for verification. At kung sakaling ang meron pa kayong lalakaring iba pwede nyo namang iwanan dahil may number naman kayo na hawak. If lumabas man ay pending lang yun hanggang sa makabalik na kayo. Hindi gaanong hassle maglakad ng papeles dito sa Japan. Dito ang mga staff action agad. Habang nag-waiting tayo ng number sa baba, second floor, nag-waiting na rin tayo ng number. So ganoon lang kabilis guys no. Maya tatawagin na tayo. After dito ay dadaan mo namin ng Aeon dahil kamatayan ni tatay ni Mami Lita. Ibibili kami ng cake. So nakuha na natin yung mga kailangan natin guys. Ang bilis lang, halos 20 minutes lang natin no, nagawa. Mag-aalas 9 tayo nandito guys, 9:22 AM na no. So pupunta kami ng Aeon Mall at Starbucks dahil bibili daw ng Starbucks si Bunsong Airi. Tapos sa Aeon Mall guys bibili tayo ng cake ni tatay. At mamaya pupunta ako sa school ni Ate Akira dahil pinapapunta ako bring father. Naman kaya sasabihin sa akin doon guys no. Nosebleed na naman tayo. Nandito tayo sa bilihan ng cake kaso walang pabilog no. Bali ang kamatayan pala ni tatay ay 2011 ng July 30. So ngayon ay July 30, 2026. So bibila natin ng cake si tatay. Anong niluto ni nanay nget? Kaso walang pabilog na cake eh. So bali walang bilog na cake dito, pahaba lang. So hahanap pa kami ng ibang cake shop para makabili tayo ng bilog na cake no. So lipat tayo. Forward na nga tayo sa isang kilalang tindahan dito sa Japan. Sikat ito na bilihan ng cake o mga pasalubong at mga pangregalo. At ang kasaysayan nga ng Chatterize ay nagsimula noong 1954 bilang isang maliit na tindahan na tinatawag na Amataro sa Kopo City, Yamanashi Prefecture, Japan. Ito ay tinatag ng isang kabataang magsasaka na nagbenta ng mga matamis na kakanin tulad ng Amataro, isang uri ng imagawayaki na may pulang bean paste. At nagbukas nga ang maliit na tindahan ng Amataro na naging patok sa mga mamimili dahil sa magandang kalidad ng mga sangkap. Bago nga pala makalimutan, ang pangalan Chatterize ay galing sa pinagsamang salitang Pranses na Chatiao, Castillo at Raisin sa ubas bilang parangal sa Yamanashi na kilala sa mga gawaing ubas. At ang konsepto nga nito noon ay gumagamit sila ng kakaibang sistema kung saan direktang kukuha ng mga sangkap, gatas, itlog, prutas mula sa lokal na magsasaka at gagawin ito sa sarili nilang pabrika. At mula nga dito sa Japan guys, lumawak ang tindahan sa iba't ibang bansa sa Asia at nagbibenta ng di kalidad na matamis at abot kayang presyo. At bago nga pala lumawak ang tindahan nito ay tinayo ang kanilang pangunahing pabrika malapit sa bundukan ng Hakushu sa Yamanashi kung saan ginagamit ang malinis na mineral water para sa kanilang mga ice cream at cake. Ang sasarap ng ice cream nila guys, nakakataka mo.
Oh, ayan, 580 yen. Pag isa is 113 yen. Kapag set na 6 is 626 yen kasama na yung tax, no? Nakakatakam, pero bumili na si Mami Lita, guys, no? Para may makain sila sa bahay. Yun, no? Ang sarap to. May strawberry ka. Tiyang, may strawberry tiyang, oh. Yun, no? Ayaw mo strawberry. So, nakakuha na natin yung cake na binili natin at medyo nahirapan magsulat yung sa 15th death anniversary yung Japanese kasi nga Romaji, no? Pero sabi niya gambare daw siya, kaya yun, nagambate siya, nasulat niya yung English. Bali hindi na tayo dadaan ng Starbucks kasi nga 10:11 na, 10:30 pupunta na kami sa school ni Ate Akira dahil kakausapin ako ng kanyang teacher. Alin na? Saan nahulog? Sa labas? Wait lang. Ano ba yan? Mango? Patikim? Puro mango lang binili nyo? Oo. Lasang mangga. Parang manggang-mangga. So nakapag-park na tayo, guys, at inaantay na lang natin si Ate Akira dito dahil nga mag-11 AM na, 10:34 na po ng umaga. At kakausapin nga tayo ng kanyang teacher. At yun nga, guys, no, nakikita nyo, pangiti-ngiti ako, pero yung utak ko po minsan talagang lumilipad sa Pilipinas dahil nga po si Papa o ang aking itay ay napunta sa ospital, kinumpine po, no? At bali nagbablog siguro ako ng araw na hindi ko na po matandaan. July 23 po yun nung tinakbo si Papa sa ospital, pero po bago yun message po sa akin, may nagpicture pa nga sila nung apo niya. Yan, ang sabi din ng apo niya ay para daw siyang kinakabag, guys, no? Mga nakaraang linggo kinakabag-kabag, tapos kala niya gusto niyang madighay, bumibili daw ng soft drinks, puro soft drinks daw. Yun, hanggang sa yung picture na yan, yung gabi daw na yan nasusuka. So pag suka is dugo na po yung lumabas. So last year, guys, sumuka rin siya ng ganyan, katulad niyan, pero kulay brown lang, no? Yung pagsuka niya ngayong buwan na to ay pula na, kaya tinakbo agad siya ng aking kapatid, no? Pagdating daw doon, dinextrosan agad. Ilang ospital po yung pinuntahan bago dito sa Jose Reyes, no? Pumunta muna sila ng Santa Ana Hospital ng Maynila. So pinalipat-lipat sila, no? Sa totoo lang, guys, no, kahit nasa Japan tayo, hindi po natin kayang i-private hospital si Papa dahil nga syempre ipinagagastusan din tayo, may pamilya na akong binubuo. So meron naman tayong natagong budget, pero syempre po hindi po natin kakayanin yung gastusin, no? Kahit magkautang-utang pa tayo, hindi natin kaya yung private hospital. Pero yun nga, sa public na admit naman, pero kung no choice talagang kailangan mga hospital si Papa, ipapasok pa rin natin sa mga ganun, no? Sa mga semi-private na hospital, no? Kasi alam nyo naman sa mga private, yung mga gastusin doon, isang araw pa lang umapatak agad ng 100,000, guys, no? Wala po tayong ganun sa ngayon. At yung kapatid ko, hindi naman din po maganda yung trabaho. So yun na nga, dalawa lang po pala yung magkapatid, no? Kaya dalawa lang po kami nagtutulungan. So yun, nung nandun na po si Papa, nag-hallucinate daw kung ano daw yung sinasabi. Tapos syempre ako rin nag-aala, tapos exaggerated pa yung kapatid ko mag-message sa akin. Syempre tayo nandito, nag-iisip malayo, walang magawa, kundi ano na lang, ganito, ano ng problema, anong tanong-tanong na lang ako, guys, no? Kasi malayo na rin yung isip, tapos papasok sa trabaho, mag-aalaga din ako, kaya nawawala yung focus ko, guys, no? So yun, tapos yung kailangan nga daw ng dugo kasi dapat, guys, endoscopy. So yung endoscopy, no? So hindi daw pwede dahil mababa daw po yung hemoglobin, yung dugo, no? Mababa daw po, kaya kailangan tumasyon kaya hanggang sa ngayon, guys, hindi pa siya na endoscopy, no? So na x-ray siya at lahat na test na sa kanya, no? So yun na lang, yung endoscopy na lang yung walang resulta. Tapos
sa x-ray niya may nakita ng konti sa kanyang lungs, no. Siyempre mahilig uminom, pero hindi po nagyoyosi yung tatay ko, no. So sa ngayon malakas siyang kumain ng kanin, ay ng pagkain. Yun nga, hindi kami makakuha ng dugo noon na O+, dahil po out of stock, no. Pumunta na ng Red Cross. Nagtanong-tanong na kung saan makakabili ng ganon. Sabi nila ang tanging paraan lang daw ay donation ng dugo. So wala namang may O+. Buti na lang yung tita ko ay naka-request po sa aming kapilya, no. So yung side po namin ay puro Iglesia ni Cristo, no. So humingi po sila ng tulong doon sa kapilya o sa simbahan ng iglesia, at nakahingi po sila ng 2 bag ng O+ na dugo. So very thankful po, no. May awa talaga yung Diyos talaga. At yun na nga, nasalinan. So matagal-tagal din po bago nasalinan. Nung nasalinan po, gumanda po yung pakiramdam ng aking tatay. Yun na. Tapos yung dumi niya po ay medyo nawawala na yung kulay red, tapos hindi na po siya sumusuka ng mga ilang araw. Kaya yun, gumanda po yung pakiramdam niya at nakakain nga po. Nag-request pa nga ng Jollibee, no. At yun, sa ngayon, nag-aantay po tayong gumanda yung maging normal yung hemoglobin niya. Tapos po may endoscopy na po siya, at malalaman na po natin kung saan nanggagaling, kung bakit siya sumusukan ng dugo. Kasi ang last year yata may gas-gas po yung kanyang bituka, no. Siguro umiinom po ng walang kain, kaya yun. Tapos yung mga tropa niya, yung mga kaibigan niya doon, kasi palagi nagyaya, ganun talaga. minsan naiinis din ako doon sa mga kaibigan ng tatay ko, dahil nga kapag niyaya, pag may inom sa bahay pupunta, pero nung na-hospital yung tatay ko, ni isa ay walang pumunta, no. Kainis din yun. Sa mga nagtatanong po, nag-update, okay na po si Papa ngayon. Kailangan po niya may endoscopy para mabigay yung tamang gamot doon sa kanyang sakit, no. Pero sa ngayon maganda po yung pakiramdam ng tatay ko, nakapagsalita, at magbe-birthday po siya itong darating na August 16, no. So magbe-birthday pa po siya, na hospital pa siya, no. Nakaraan naglalambing sa akin, nag-message na daw regalo ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, pagmamahal. Tapos ang sabi niya, baka last na birthday niya na daw yun, no. Nagbabanta pa. Sabi ko hindi pwede. So yun, no. 10:41 na. Tayo naantay ko lang si Ate Akira para sa kanyang mendang. Yung mendang ay interview po na face to face ng teacher at magulang at nung estudyante, no. So ginaganap po yan tuwing nangyayari po yung mendan na yan kapag halimbawa po magkakaroon po ng mahabang yasumi, katulad ng mga Golden Week, itong ubong, yung summer yasumi nila o rest day, ay nagkakaroon po ng mendang. Diyan po sinasabi ng teacher kung ano po ba yung mga grades nila, kung may problema po ba, ano daw pong mga problema ko, may simpay daw ba ako, ano ba yung simpay, may pag-aala daw ba ako, yun sa kanya, no. So sasabihin din sa inyo kung marami siyang kaibigan, magaling na siyang makipag-uusap, ganun, tungkol sa school lang yung face to face interview na yun, guys, no. So kung tawagin yun ay mendan, no. So kay Irie po ay tapos na, nagpunta na po ako sa school niya. Bali si Ate Akira na lang, first time po nating atin dun sa junior high school na Mendan, no. Kasi last year si Ate Akira at Irie sa maliliit na school lang, ngayon malaking school yung pupuntahan natin, no. Siyempre junior high school na po. So yun, no. Pasensya na po kayo, no, na hindi po tayo gano'n napag-vlog dahil nga malaya rin yung isip natin, hindi tayo makapag-focus. So pero kapag natapos din naman yan, tuloy-tuloy pa rin yung ating mga vlogs, no, mga pasyal vlog at luto serie at iba pa, no, dito sa Japan Adventure ni Makolits Vlog. Tagal mo naman. Better late than never. Ako uniform ka pa. Kailangan. Ka na. Init. Hindi ka nagdala ng payong. Kahit na mainit eh. Sapatos ka pa, wala kang shoes na ano, pang pasok sa loob. Lo, may dala ako eh.
Uwabaki. Dala tayong uwabaki. Indoor shoes. Indoor slipper. So hindi na kami nagsasakyan guys dahil nga malapit lang yung school ni Ate Akira dito sa amin, no. Translate mo ako ha. Magaling ba mag-Nihongo yung teacher mo? Baka matalo ko yun ha. Masungit ba yung teacher mo? Hindi natin mabibidyo yun. Hindi natin mabibidyo, no? Lo, ano yan? Bagong daan na naman yan. Init guys. Nandito tayo sa school ni Ate Akira dahil bring father. Ano ba sasabihin sa akin teacher mo? Saan tayo papasok dito? Doon sa entrance mismo. Ayan guys, mag-11 na, so 5 minutes na lang. Takdang oras na ng pag-uusap namin ng kanyang teacher. Laki ng school nyo, no? Nak. Pero medyo luma-luma na rin, no? Mag-uwabaki ako dyan, no? Ang init guys, pinapawisan na yung pa ako. Naka-aircon ba kayo doon? Dito na lang natin lagay yung tsinelas. Ito, dito na rin to. Tara na, pasok tayo. Saan yung room mo? Walang tao. Ba yun? Matakbo ka pa. Third floor? Makamedyas ka lang, puro balahibo pa rin spike ko. Ako lang tao, siya lang tao dyan. At magmamasa ko, nahiya ako eh. Mamasa ko guys. Nakakahiya eh. Oo nga, no? Kintab ng hagdan yun, no? Kintab ng hagdan guys, oh. Third floor, second floor, Sakura. Meron mo na. Pinakadulo ka. Okay. Tingnan niyo yung school nila guys, oh. Walang tao? Bakit? Saan na? Nandito na tayo guys. まず参加することが大事かなと思うから自分で決めた部活だから一生懸命できたらいいね。分かった。今人間関係どうかって感じ？大丈夫かな。ありがとう。次は反対に3ヶ月間で困ったこととか悩んだこととか人間関係でもその中でもいいんだけど何かあったか特にね。お父様はお家でアキラさんがなんか悩んでたり落ち込んでる様子って3ヶ月の間でありましたか？ Translate. Meron lang bang parang problem sa bahay? Amon. Nay desu. あ、ない大丈夫です。問題ないです。Ang hirap talaga mag-intindi ng Nihongo. Nihongo mo suka siya. そうだよ。お家でも大丈夫だったかな？ありがとう。じゃあ So guys, yun nga, lumago yung ating ilong. Sakit, ang galing makipag-usap niya Ate Akira, no? Kung narinig nyo lang guys, kaya narinig nyo naman konti. Pero ako hindi ko naiintindihan, kaya sabi ko sa kanya, sabihin niya sa akin kung ano nga ba yung sinasabi ng teacher. Pero may naiintindihan naman tayo kahit papaano. Hindi naman, pero hindi lahat guys, no? Siyempre mabilis yung salita, fluent na fluent, siyempre Japanese. So palabas na tayo guys, at sakit ng ulo ko bigla. Oo, sobrang init din yung ano ko, utak ko, hunggo. So kailangan muna natin ay, ito pala yung susuotin ko. Ayan. So uwi na tayo guys para makatulog na, papasok pa. 11:25 na at magtatanghalian na yun. So 25 minutes tayong nag-usap kasama yung teacher. So swerte yung mga nakatirang ano dito guys, no? Yung mga nakatira bang malapit katulad niyan, yan ko. Oh.
Saan? Oo nga, tulay. Papuntang gym. Hindi yan, pang dyan na yun sa baba yung gym. Ano bang, ano yan, building yan? Ayun, dyan na yung ano, Grade 6? Ay, grade 6. 3. Grade 3rd year. Halika na, hindi ka pa nainitan. Ano ka? Sunroof? Sunroof tuloy. Sunproof? Ano ba yun? Ayun, doon pa. Paano sa araw yung... nalilito. Music yun. Saan dyan? Tapos dito, pang Ayan. art Art. to. Dito art. Tapos doon yung Ito music. Ano ba yan? Yan. music. So, ang laki pala ng school nyo. Ka na. Ano ba yung pananggalang sa araw na? Sun protection. Ay, ito. So, pauwi na tayo. Babae, lalaki. Babae. Sa Ayan. Ang swerte naman niya. Ano, katabi niya yung school niya, no? Ito nga mga Ganito lang yung maging bahay natin na. Oh, pwede na, no? Ganyan kalaki. Tapos may parking, no? Tapos malapit sa school nyo, no? Ang gaganda na ng bahay dito, guys, no? Malapit sa school nila Ate Akira. Oh. Ang ganda. Dito tayo sa harap ng bahay nung nag-a-assist nag-aasikaso ng apartment namin at may-ari ng apartment nila Mark nila Bayaw, no? So babayad kasi tayo ng ating upa, no? So pabalik na daw kasi siya kasi mag-aalas 12 na rin, so break time niya na, no? At ito babayad tayo ng renta ng bahay, 43,000 yen, no? 1 minute lang daw ay nandito na siya kasi yung sarili niyang kaisha, guys, o company ay Kaigo o yung mga ano, ayan na yata si Oya, yan na nga. Bilis, guys. Sa mga viewers ko, guys, para maintindihan nyo po, yung Oyasang na po yun, siya po yung may-ari nung apartment nila Bayaw, no? Nila Bayaw Mark, ni nanay, tsaka ni Bayaw Anthony, no? Siya yung may-ari. So yung apartment namin, guys, sa yung Podoyasang, landlord, siya lang yung nag-a-assist nung apartment namin, pero yung may-ari niya, nakita ko na rin babae. So kapag nagbabayad ng upa kay Oyasang dito kay sa hapon na to kanina yung pinagbayaran ko, diyan dumadaan yung bayad kasi siya na rin nag-aasikaso yung mga kung may uupa, may titira, siya po yung magkakausap, no? Pero yung may-ari, guys, bawa may sira yung apartment namin, yun pa rin ang kakausapin ni Oyasang, no? Yung may-ari mismo ng apartment namin. So bali siya lang yung Podoyasang o yung nag-aasikaso ng apartment namin. Nakauwi na nga tayo sa bahay at natirikan na nga ni Mami Lita ng kandila ang litrato ni tatay o tatay ni Mami Lita. Tulog na nga sila dahil nga naka-aircon at malamig, at ito, nag-iisa na naman ako at dito pumapasok sa isip ko ang Pilipinas o ang pag-aalala ko sa tatay ko. Nalulungkot din ako dahil malayo ako, pero hindi ko ito pinapakita sa mga bata ang lungkot na nadarama ko. Ganun lang tinatago ang problema ko sa pamamagitan ng mga ngiti. Kaya so paano? Hanggang sa mga susunod na pa-share vlog at kahit anong maisip, bye Jane, arigatou gozaimasu, kita kits!